Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapan dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ang posibleng huling malaking rally ng altcoins sa cycle na ito. Ayon po sa isang kilalang analyst mula po sa Real Vision na si Ginong Jamie Coates, may pagkakataon pa raw ang altcoins na muling sumipa pataas. Pero iilan lang daw ang makikinabang. At ang tanong ay bakit? Anong ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast at paano po tayo makakapaghanda kung totoo ngang may last chance na rally ang ilang altcoins? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang sinasabi ng isang analyst dito tungkol sa mga altcoins? Ayan po siya. Ang analyst na ito ay si Ginong Jamie Coates. Isa po siyang Chief Crypto Analyst sa Real Vision. At naniniwala po siya na posibleng magkaroon pa ng isang bread thrust. Yan, ibig sabihin ay sabay-sabay na paggalaw pataas ng ilang mga altcoins sa mga susunod na buwan. Pero hindi po ito garantiya na magtatagal ang rally. Ayan, pwedeng tumagal ng 6 hanggang 12 buwan, pero depende po ito sa maraming mga bagay. Isa na po rito ang tinatawag na network activity. Ang network activity o aktual na paggamit ng mga tao sa isang blockchain network, gaya po ng paggamit sa mga smart contracts, DeFi platforms, NFT transactions at iba pa, ang magiging gabay o North Star kung saan dapat tumutok ang mga traders. Sa madaling salita ay hindi na po sapat na meron ka lamang altcoin. Kailangan pong alamin natin kung ginagamit ba talaga ito ng mga tao. Ayan. Ngayon, bakit po mahalaga ang network activity? Sabi nga ni Ginoong Coates, activity drives prices. Ayan. Yung activity ay ito po yung nagpapagalaw sa presyo. Ibig pong sabihin ay kung mas maraming tao ang aktibong gumagamit ng isang blockchain, mas mataas po ang posibilidad na tataas ang halaga ng altcoin na konektado dito. Ang dami nga naman ng altcoins ngayon, higit 36 million na raw ayon sa Cointelegraph. Pero kakaunti lang ang may tunay na silbi o utility. Halimbawa, ayon po sa CoinGecko, si Ethereum pa rin ang may pinakamalaking bahagi ng total value lock or TVL. Ito ang sukatan kung gaano po karaming halaga ng asset ang nakalock sa isang DeFi ecosystem. Yan, ang Ethereum naman ay may 55.56% ng kabuuan na sinundan ng Solana, Bitcoin, BNB Smart Chain at saka si Tron. Kung titignan po natin ito, makikita natin kahit marami po ang altcoins, karamihan po sa aktual na paggamit ay nakakonsentrate pa rin sa iilang mga malalaking networks. Ngayon ay kailan po ba mangyayari ang posibleng altcoin rally? Ayan, ayon po kay Ginoong Coates, ay inaasahan niya na maaring magsimula ang rally ng altcoins sa buwan po ng June. Ayan, sa June. Pero may kondisyon. Dapat daw ay bumalik sa all-time high si Bitcoin sa mga panahong ito. Ito ang tinatawag na market trigger. Kapag tumaas po si Bitcoin, susunod din ang mga altcoins. Pero gaya po ng dati, hindi lahat ay makikinabang. Mas maraming altcoins po ang mananatiling walang galaw o babagsak palalo kung hindi po sila active o hindi ginagamit. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang kalagayan ng altcoin market ngayon? Sa ngayon ay bagsak po ang market. Ayon po sa datos ng CoinMarketCap, ang kabuuang halaga ng crypto market ay bumaba na po ng halos 8% nitong nakaraang 30 araw or last 30 days. Ang Solana Network na dati may 15.6 million active addresses noong November 2024 ay bumaba na po sa 9.5 million lang nitong February 2025. Ibig pong sabihin ay halos 40% ng active users nito ay nawala. At kung titignan pa natin ang altcoin speculation index mula sa Capriol Investments, nasa 12%. Yan, nasa 12% na lamang po ito ngayon. Bumaba po siya ng 53% mula noong December 2024. Ang Ethereum mismo ay bumaba ng halos 49% sa panahong ito. Samantalang ang altcoin season index ng CoinMarketCap ay nasa 14 out of 100. Malayo pa sa tinatawag na alt season o panahon kung kailan mas malakas ang mga altcoins kaysa kay Bitcoin.
Ngayon ay tinatawag po itong Bitcoin season dahil mas matatag po ang performance ni Bitcoin. Ngayon ay relevant pa ba ang Bitcoin dominance bilang isang signal? Yan, traditional po na ginagamit ang Bitcoin dominance para hulaan or i-predict kung kailan po magsisimula ang alt season. Pero ayon po sa CryptoQuant CEO na si Ginoong Kyung Ju, hindi na raw ito reliable na indicator. Mas mahalaga pa raw ngayon ang trading volume, kung saan ay gaano karami ang active na bumibili at nagbebenta sa isang altcoin. So kahit mataas pa ang Bitcoin dominance sa 62.84%, hindi ibig sabihin nito na walang pag-asa ang altcoins. Kaya ang tanong ay, may trading volume ba sila? May activity ba? Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors or mga Pinoy crypto enthusiasts. Ayan, para sa atin dito sa Pilipinas ay napakahalaga po ng impormasyon na ito. Marami po sa atin ang nag-i-invest sa mga altcoins dahil sa potensyal nitong magbigay ng malaking gain. Pero ngayon ay dapat po tayong maging mas mapanuri. Hindi po sapat na basta sikat ang token o may magandang hype sa social media. Kaya mas mainam po na pag-aralan natin kung may real world utility ba ang isang coin or wala. Ginagamit ba ito sa DeFi, sa gaming, sa NFT? May developers bang active sa kanilang ecosystem? At may mga updates ba? Kaya yan, kailangan po nating bantayan ang network activity at saka trading volume dahil ito po ang mas totoong sukatan ng lakas ng isang project. Ngayon ay ang masasabi ko naman po rito ay magandang paalala ito sa ating lahat na hindi habang panahon ay sasabay ang lahat ng altcoins sa rally ni Bitcoin. Hindi na lahat panalo tulad noong mga panahong bull market noong mga taong 2020 at saka 2021. Ngayon ay quality over quantity na ang labanan. Mas dapat po tayo mag-focus sa fundamentals kaysa sa hype. Hindi po masamang sumubok sa altcoins, pero dapat ay alam natin ang pinapasok natin. Tandaan natin, ang crypto ay hindi pa rin po regulated sa maraming bahagi ng mundo, kaya ang risk ay palaging mataas. Kung mangyayari man ang isang last big rally na sinasabi ni Ginoong Coates, siguraduhin nating hindi tayo naiwan sa wave at mas maganda na nasa unahan pa tayo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.